Balita, marami ang sinira ng bagyong Santi na dumaan sa Central at Northern Luzon noong nakaraang taon at isa nga rito ang Camp Aquino sa Tarlac. Pinagtulungan namang ibangon ito ng Northern Luzon Command. Para sa detalye, balita mo kami, Dina Pagibitan. Matapos hagupitin ng bagyong Santi Oktubre ng nakaraang taon, kasabay ng pagbangon ng mga residente sa Northern Luzon kabilang nasa Tarlac at Nueva Ecija, unti-unti na ring nagsisimulang bumangon ang Camp Aquino na kinatitirikan ng Northern Luzon Command o NOLCOM sa Tarlac na labis na naapektuhan ng nasabing kalamidad. Umabot sa mahigit 32 milyon ang pinsalang dinulot ni Santi sa nasabing military camp. Dahil dito, puspusan ang ginagawang rehabilitasyon sa kampo. 3 buwan makalipas ang paghagupit ni Santi, ang mahigit 500 kampo ngayon nasa panibagong yugtunan ng kinabukasan. Kamakailan lamang inipon at ginawang mga mesa at upuan ang mga punong tumumba, kung saan ang kinita dito ibinigay sa mga biktima ng kalamidad noong nakaraang taon sa Visayas at Mindanao. Ang nasirang grandstand, palalakihin at patitibayin. Nagsilbi rin itong pagkakataon sa pamunuan ng NOLCOM sa pangunguna ni Lieutenant General Gregorio Pio Katapang Jr. na palawakin, pagandahin at gamitin ang mga sayang na espasyo sa kampo. Gaya na lamang ng 10 silid na ito na magsisilbing tulugan ng mga bibisita rito gaya ng media. Ang ospital na ito na ngayon daw ay mas maaliwalas na para sa mga sundalong pasyente. Gayon din ang malawak na harding ito kung saan nakatanim ang iba't ibang uri ng gulay at prutas. Ito yung tinatawag nilang hardin ng lunas dito sa Camp Aquino na may laking 3 ektarya kung saan yung mga militar na nakabase dito sa kampo ay kumukuha ng mga pang-araw-araw na pagkain gaya na lamang ng mga gulay at prutas. Ang maganda dito, lahat ito organic. Kung bibisita ka nga raw dito, mawawala ang iyong mga problema, lalo na't isa sa mga maaaring gawin dito ang mag-golf sa napakalawak na golf course na ito at mag-firing sa 3 firing range. Dagdagan mo pa ng pamparelax na spa at bar. Samantala sa panibagong laban sa climate change, mananatili daw na handa ang NOLCOM sa pagresponde sa mga nangangailangan tuwing kalamidad. Yung transitioning to territorial defense, we are on track. We are preparing for territorial defense and global challenges. Anywhere in my AOR, in Northern Luzon Command AOR, we can respond because we have the muscle. Sa usapin naman ng kapayapaan sa Luzon, hindi na raw humahawak ang mga tao rito ng baril o namumundok upang makamit ang hustisya. Dahil sa ngayon, naniniwala na ang mga tao sa tunay na kapayapaan. Matatandaan kailan lamang ay idineklara ang buong Northern Luzon bilang mapayapa o insurgent-free. Yung tinatawag namin sa mga NPAs ngayon is NPA remnants. Naubos na sila and itong mga naiwan, they have to survive, pursue yung, of course we are still open for yung peaceful dialogue or negotiations for peace with the CNN, and we also welcome them, no? But right now, in the absence of a political settlement between the government, and we will just have to do our job, run after them. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.